Tuluyan nang bumagsak ang gobyerno ng Syria matapos ang higit isang dekadang civil war. Ang ating mga kababayan doon nababahala sa kanilang seguridad. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Pinasok ng mga rebeldeng oposisyon sa Syria ang lungsod ng Damascus, ang kapital ng naturang bansa. Nakubkob nila ang Damascus matapos ang kanilang opensiba laban sa pwersa ng pamahalaan mula pa nitong Nobyembre. Ang presidente ng Syria na si Bashar al-Assad nilisan ng bansa at lumipad patungong Moscow, Russia kasama ang pamilya. Naging hudyat ito ng pagbagsak ng 5 dekadang diktadura ng Assad family, kaya't kaliwat kanan ang selebrasyon sa Syria. Simula pa taong 2011 nang sumiklab ang Syrian Civil War sa pagitan ng pamahalaan at iba't ibang rebeldeng grupo. Bagamat bumagsak ang gobyerno, hindi pa rin natatapos ang gulo. Ang mga OFW sa Syria nangangamba sa kanilang kaligtasan. Gaya na lang ni Jacqueline Tostado na 3 araw nang hindi lumalabas ng bahay. Tuloy pa raw ang mga pagsabog at panloloob ng mga rebelde sa Damascus. Bawal ko lumabas dahil sinado po lahat ng daanan, wala akong sasakyan at pinagbabawal ko talaga ng imbahada namin dito na lumabas po kami kasi yung mga paputok, hindi man kami yung destination pero yung mga ligaw na bala baka mapunta sa amin, alam niyo. Ang Department of Foreign Affairs pinayuhan ang ating mga kababayan na mag-ingat at makipag-ugnayan sa embahada. Pinaiiwas muna ang Filipino community na pumasyal at magtungo sa mga matataong lugar. Nakataas naman na sa Alert Level 4 sa Syria. Ibig sabihin, mandatory na ang repatriation doon. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, ni isa sa ating mga kababayan ay walang gustong umuwi sa Pilipinas. Base sa tala ng DFA, 703 ang Pilipino sa Syria. Sa higit 700 Pinoy roon, 10 lang daw ang nagtungo sa shelter ng embahada. Tapos doon iniwala ng employer. Kasi sa Syria, pag may gulo, sometimes employers pupuntang ibang bansa, Jordan, Lebanon. Yung 3 na to, wala pang balak umuwi ng Pilipinas. Hihintayin daw yung employer nila. Karamihan sa mga Pinoy na nasa Syria nagtatrabaho bilang domestic worker. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.